Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Ace Manalo at shout out kay Lars. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alay, wala ka bang tiwala sa amin? Anong ginagawa mo ngayon? Sa wakas ay may nagtanong ng malakas. No, I will always keep my confidence. Even, I can promise that I will take you safely from here, pero hindi ko pababayaan ang mga kapatid na piniling umalis. Nakangiting sabi ni Aaron. Ilang sandali pa, 100 tao ang umalis sa koponan at piniling umalis. Napabuntong hininga si Afumang, at hindi ibinaling ang kanyang ulo sa isang tabi. Aaron, halatang tanga. Paano magkakaroon ng malaking digmaan sa malapit na hinaharap? Pwede kang umalis kung hindi ka kontento. Tumingin si Aaron kay Fumang. Ay, hindi nasiyahan sa ibinalik na kawalang kasiyahan, ngunit alam din ni Fumang ang saving grace ng Aaron, huwag humarap sa isang tabi, ayaw alagaan ang Aaron, hindi rin piniling umalis si Suying siya, pumunta kay Fumang, tinapik siya sa balikat, at nakangiting sinabi, maniwala ka sa kanya, dapat may dahilan siya para gawin iyon. Panipi tuldok panipi, gustong magsalita ni Fumang at huminto. Tumingin siya kay Aaron at piniling huwag magsalita. Sa oras na ito Aaron, ngumiti lang ito, well, hanggang ngayon, willing pa rin bang manatili, ang mga kapatid ko. Tapos, Aaron bibig sa isang reed, don oras, ang mga tao ay nararamdaman lamang ng isang flash ng puting liwanag. Kapag muli kong imulat ang aking mga mata, mayroon pa akong asol na langit at puting ulap sa itaas ng aking ulo, berdeng damo at mga bulaklak sa aking paanan, ngunit ang nakapaligid, ibang-iba ang kapaligiran. Wala na ang bundok ng Biyaw, isang maliit na bahay na gawa sa kawayan. Ito, nasaan ito? Anong nangyari kanina? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at hindi malaman kung ano ang sitwasyon. Sa oras na ito, Aaron kasama si Ivory, ito ay lumitaw sa harap ng publiko. Anong ginagawa mong tulala? Magtayo ka ng sarili mong mga bahay at tumira muna. Bagamat medyo mahirap ang mga kondisyon, napakahusay na magsanay dito. Tumawa si Aaron. Damn, sa sandaling pinaalalahanan ako ng pinuno ng alyansa, bigla kong nakita na mayroong maraming aura dito. Ito ay isang perpektong lugar para sa pagtatanim. Oo, kahit ang isang tanga ay maaaring umunlad kung siya ay nagsasanay sa ganoong lugar. God, saan ba tayo dinala ng pinuno? Napakaganda ng aura na ito. Isang grupo ng mga tao na pawang hanggal na nakatingin sa Aaron, parehong nasa sabik at medyo nalilito. Don't ask so many questions. In a word, this is our secret base. If you practice here for a year or two, ilang araw na lang sa labas. So, practice well, Aaron. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang isang grupo ng mga tao ay mas natigilan. Bagamat hindi ko alam kung saan ito, ipinaliwanag din sa kanila ng mga salita ni Aaron na ito ay isa pang hiwalay na espasyo. Sa katunayan, may ilang mga kayamanan sa mundo na maaaring lumikha ng isang natatanging espasyo, ngunit karamihan sa mga ito ay napakabihirang. Pagkalipas ng mahabang panahon, lumalabas na ang pinuno ng alyansa ay hindi nais na mamatay kami, ngunit binigyan kami ng mas komportableng kapakanan. Haha, alam ko na tama na sundin ang pinuno.
Ang isang grupo ng mga tao na nasa sabik na umuungal, tulungan si Mang ay sumasalamin lamang sa oras na ito, na nakatingin sa Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Malinaw na sinusubok ni Aaron ang mga taong iyon nang sabihin niya ang mga salitang iyon ngayon lang. Grabe ka, hindi mo man lang ako kilala. Nakangiting sabi ni Fu Mang. Kung kakaunti ang alam ng mga tao, mas mahusay na kumilos. Kung hindi, hindi mahalaga ang pag-aaksaya ng aking mga mapagkukunan, ngunit sa huli, ito ay upang sanayin ang mga talento para sa iba. Hindi ba ako nagdurusa ng malungkot? Tumawa si Aaron. Bukod dito, kung ang mga taong ito ay makakakuha ng bargain sa oras na iyon at sabihin ang kwento na ang Aaron ay may dagdag na espasyo sa mundo, talagang isang kawalan para sa kanyang asawa. Sa makatuwid, kapag pumipili ng mga taong papasok, kinailangan ng Aaron na subukan ang mga disipulo ng higit pa. Ningyu, kunin mo rin ang iyong mga alagad upang magtayo ng tirahan, at pagkatapos ay maghanda para sa pagsasanay. May gagawin pa ako. Pagdating ko doon, pakakawalan kita. Aaron, si Ningyu ay lubos ding nabigla sa oras na ito. Siya ay nakatitig sa lahat ng bagay sa paligid ng 8 kaparangan na mundo at nalilito. Ang mga salita ni Aaron ay lumabas ng mahabang panahon. Lamang kapag siya ay mapaalalahanan ng taglagas na tubig at ang patula na wika, siya ay bumalik sa kanyang sarili. Oo, pinuno. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Bai Xiaosheng. Bukod dito, si Bai Xiaosheng ay ang aming representante na pinuno. Kung mayroon kang gagawin, mahahanap mo siya. Matapos ipaliwanag ang lahat, itinoon ni Aaron ang kanyang mga mata kay Chen Shuang. Kahapon, nagsaya si Nayaner kasama ang kanyang tiyahin na napakaamo. Bilang karagdagan, si Ren Shenguo, ang kanyang laruan, ay kasama ni Chen Shuang sa lahat ng oras. Ngayon si Nayaner ay napakalapit kay Chen Shuang. Kuya Marshall sister, bakit hindi ka magtagal dito? 3,000 liwanag na kalsada. Tumanggo si Chen Shuang at sinabing, Tay, pwede bang manatili dito si Nayaner? Gusto kong makipaglaro kay Tia Chen Shuang. Maaari ko rin siyang turuan ng magic. Chen Shuang daw. Tumingin si Aaron kay Ivory at nakita siyang tumanggo. Tumanggo si Aaron at inilabas si Ivory. Kahit sina Linlong at Aaron ay hindi nagdala sa kanila sa pagkakataong ito. Nagsumikap din sila sa labanan sa palasyo ng Baguio. Magandang bagay ang gumaling sa baog na mundo. Mula sa 8 kaparangan na mundo, tiningnan ni Aaron ang ilang malungkot na Ivory. Ano ang problema? Mas malapit si Nayaner sa kanyang madrasta. Nakatingin si Ivory kay Aaron. Aaron Wanleng, stepmother. Nang maaninag niya ito, kumunot ang noo niya at binigyan ng biglang chestnut si Ivory. Anong pinagsasabi mo? Hindi magkakaroon ng madrasta si Nayaner, at hindi na ako magkakaroon ng ibang asawa. Kung mamatay ka, sasama ako sa iyo. Matigas na paraan ni Aaron. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, inilabas ni Ivory ang kanyang dila ng malikot at dahan-daang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron. Hindi gustong sayangin ng Aaron ang pambihirang oras ng paglilibang para sa 2 tao. Kinuha niya ang kamay ni Ivory at dahan-daang lumayo sa bundok ng Biyaw ayon sa mapa sa kanyang isipan. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, nagtipon ang Yaoshen Pavilion ng halos 80,000 elite at pinatay sila mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang makapangyarihang koponan ay tiyak na walang laman, at ang pagpatay ay nag-iwan ng isang balahibo ng manok. Ang sumunod ay ang pangungutya at pangungutya ng mga tao sa lungsod ng Qinglong. Nagpapalabas lang daw sila. Naghintay sila ng isang buong araw para hindi dumating ang iba. Sa sandaling umalis sila, lumabas sila at nagmamayabang, na nagpagalit sa isang grupo ng mga elite sa Yaoshen Pavilion, ngunit walang lugar para magkalat ng apoy. May mga taong gustong talunin ang mga tsismosang iyon, ngunit alam nila na ang paggawa nito ay mag-iiwan lamang ng mas malaking say. Bilang isang resulta, 80,000 mga tao ay masyadong matalino upang gawin ang anumang bagay. Sa oras na ito, dinala ng Aaron si Ivory at naglakbay sa buong paraan na parang mag-asawa, tinatamasa ang mga bundok at tubig, at ang halimuyak ng mundo. Sa 3 araw na biyahe, 2 tao ang kasing lapit ng pintura. Bagaman sila ay kasal sa loob ng maraming taon, sila ay mas mahusay kaysa sa mga bagong kasal. Bagamat wala si Linlong, nariyan si Tian Luchen. Kapag pagod na siya sa paglalakad,
hinahayaan niyang pumalit sa pwesto niya ang lalaking ito. Tsaka ang tagal ko na din siyang hindi nakikita. Siya ay lumaki ng husto. Bagamat para siyang pony, mukha siyang mas matapang at makapangyarihan. Gustong-gusto ni Ivory ang maliit na bagay na ito. Ibinibigay lang ito ng Aaron kay Ivory. Sa isang iglap, lumipas pa ang 7 araw. Sa loob ng 7 araw, naglakad sila pakanluran, sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga lungsod at bundok. Sa wakas, walang daan sa unahan. Sa harap ng aking mga mata ay ang walang hangganang asol na dagat, ang pinagsanib ng langit at dagat ay naging isang linya. 3,000, mali ba ang lakad natin? Tumingin si Ivory sa walang hangganang dagat, hindi sa kakaibang paraan. Sa tingin ko hindi, umiling si Han Sanchen, ngunit naliligaw din siya. Itong malawak na dagat, walang hangganan, na parang may isla. Pumunta ka at magtanong. Tumingin si Ivory sa isang maliit na fishing village sa di kalayuan at mahinang sinabi. Tumango si Aaron at dinala si Ivory sa isang maliit na fishing village sa di kalayuan. Bagamat ito ay maliit na baryo malapit sa dagat, na may 12 pamilya lamang, hindi mo maamoy ang malansang amoy sa nayon. Iba sa imahinasyon na maraming ines ng isda ang natutuyo sa harap ng bawat tahanan. Ang natutuyo dito ay mga ordinaryong pananim. Kung kailangan mong hilahin ang isang bagay na may kaugnayan sa inasnan na isda, marahil ito ay ilang mga seashell. Tanghali noon, ngunit walang mangingisda sa fishing village. Lahat ba kayong nangingisda? Kakaibang tanong ni Ivory. Umiling si Aaron, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa isang tumpok ng mga bulok na lambat na pangingisda sa pasukan ng nayon, hindi na sana ako lumabas. Tingnan mo ang mga lambat na iyon. With that, Aaron yelled, may tao ba? Napakalakas ng tunog na kumalat sa buong nayon. Ilang sandali pa, ang bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng Aaron ay nagbukas ng pinto, at isang matandang lalaki na mga 50 taong gulang ang lumabas. Maya-maya, ang mga pinto ng ibang mga bahay ay binuksan. Ngunit karamihan sa kanila ay nagkaroon lamang ng manipis na bitek, na nagpapakita ng kanyang ulo at nakatingin sa labas. Ikaw, tanong ng matanda na bahagyang nakasimangot. Han 3,000 ngiti, kumusta matandang lalaki, kami ay dumadaan dito, may gusto akong itanong sa iyo. O sige, ano bang gusto mong itanong? Sabi ng matanda, gusto kong itanong, may isla ba malapit sa dagat? Tanong ni Aaron. Mga isla. Mapait na ngumisi ang matanda, ilang dekada na akong nanirahan dito. Anong isla doon? Pupunta ka ba sa dagat? Biglang sabi ng matanda. Oo. Kakaibang tumingin si Aaron sa matanda. Ang matanda ay nagmamadaling bumaba mula sa pinto ng ilang hakbang at hinayla ang Aaron. Ang buong lalaki ay tumingin sa dagat ng may pag-aalala, hindi ka makakalabas, hindi ka makakalabas. May mga mabangis na hayop sa dagat. Kung pumunta ka doon, hindi ka na makakabalik. Kakaibang nagkatinginan sina Ivory at Aaron. Napabuntong hininga ang matanda. Noong una, ang maliit na nayon ng pangingisda ay laging umaasa sa dagat para sa pagkain. Nabuhay ito sa pamamagitan ng pangingisda at nabuhay sa mga henerasyon. Ang buhay nito ay hindi masyadong mayaman, ngunit ito rin ay matatag. Ngunit kamakailan lamang, ang dagat ay biglang lumitaw na hindi kilalang mga halimaw. Ang sabi ng mga taga-baryo na nagkataon ay nagbalik na ang halimaw ay napakalaki, at ito ay parang kidlat sa tubig. Kadalasan ang bangkang pangisda ay inaatake nito nang wala man lang nakikita. Sa paglipas ng mga taon, ang aming nayon ay tumigil sa pangingisda. Sa halip, nagtanim na kami ng mga pananim at halaman para mabuhay kahit na mahirap ang buhay namin kung tutuusin. Sa pagsasalita nito, hindi maiwasang malungkot ang matanda. Namatay sa dagat ang kanyang anak na inatake rin ng halimaw sa dagat. Tumingin si Ivory kay Aaron ngunit laging nakakunot ang noo ni Aaron. Magkakarelasyon kaya ang biglaang pagsulpot ng mga halimaw at isla ng engkanto. Alam mo, ang lokasyon ng Xianling Island ay nagbabago anumang oras. Kung malapit lang dito ang Xianling Island, may posibilidad na magkataon lang. Masasabing bawal ng Xianling Island ang halimaw, I want to have a try. Tumawa si Aaron. Nang marinig ito, ang matanda ay nagulat at mabilis na napatigil, maliit na kapatid, hindi mo dapat subukan. Napakabangis ng halimaw na iyon. Maraming kabataan sa nayon ang ipinadala upang magpasakop sa dagat na may malapit na nakatira sa bundok. Bilang isang resulta,
Sila ay pinalo sa isang galaw. Maaari mong subukan ito. Kung ito ay talagang isang halimaw, maaari mong tulungan ang mga taga-nayon na alisin ang kasamaan. Tumanggo si Ivory bilang suporta sa pagsasanay ng Aaron. Nang makitang hindi nakinig sa akin ang mag-asawa, labis ang pag-aalala ng matanda. Gayunpaman, para sa kanilang kaligtasan, hiniling ng matanda sa nayon na ilabas ang pinakamalaking bangka at ayusin ito, upang magkaroon sila ng magandang pangunahing garantiya. Pagkatapos noon, binigyan sila ng matanda ng maraming makakain at maiinom habang nasa daan. Gustong tumanggi ni Aaron, pero sabi ng matanda, "Anyway, last meal na, so it's at least decent to eat better on the way to Huangquan." Paglabas nila sa dagat, isang grupo ng mga taga-nayon ang lumabas upang makita ang isa't isa, ngunit wala silang inaasahan sa kanilang mga mukha. Mas parang libing sila. Malinaw na sina Aaron at Ivory ang naulilang mag-asawa. Paalam sa mga taga-nayon, ang bangka ni Han ay dahan-daang tumulak sa kailaliman ng dagat. 3 araw na naman. Kalmado ang lahat hanggang sa ika-4 na araw. Ang dagat ay biglang tahimik at nakakatakot, at ang mga ibon sa dagat na karaniwang nakikita ay nawala. Aaron kamay ng enerhiya, sa susunod na segundo, ang dagat ay biglang nagkaroon ng napakalaking walang kapantay na anino sa mabilis na paggalaw. Ouch! Isang malaking figure ang biglang tumalon mula sa tubig. Ito na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.